Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay tuluyan at opisyal ng umatras, idineklara niyang wala ng digmaan laban sa Iran. At ang Estados Unidos ng Amerika ay opisyal nang bumabalik sa karaniwang pagpataw ng mga parusa sa Tehran sa pag-asang babagsak ito at kusa na lang mawawala ang problemang nuklear. Ngayon, Agosto 10, sinabi ni Trump sa isang panayam sa Axios at ito ang kanyang sinabi, "Pinapakalma namin ang sitwasyon sa Iran." Alam mo, mahirap talagang sukatin ang kahalagahan ng mga salitang ito dahil isang linggo lang ang nakalipas, ayon na rin sa kanya, ang presidente ng Estados Unidos ay muntik ng magutos na muling simulan ang malawakang labanan. At si Trump mismo ang nagsabi na ito ang pinakamalaking pag-atake mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero nagbago siya ng isip at binigyan muli ng huling pagkakataon ng Iran para makipagkasundo. Ngayon, sa halip na banta ng digmaan, nakatuon na sila sa ekonomikong presyon. Sinabi ni Trump na wala ng saysay na bombahin ng Iran, mas mabuti pang palakasin ang mga parusa. Ibig sabihin, bumabalik lang sila sa parehong paraan na ginamit ng Washington bago pa magsimula ang digmaan at naipakita na, pasensya na hindi ito epektibo. Pero wala ring ibang pagpipilian si Donald Trump. Si General Kane, siya ang pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado Mayor, ay nagsabi na hindi na kayang makipagdigma ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos sa parehong bilis. Pansinin ninyo, wala ni isa sa mga orihinal na layunin. Hindi ang kasunduang nuklear, hindi ang pagbabago ng asal ng rehime ng Iran, at hindi rin ang ganap na pagbubukas ng kipot ng Hormuz na bukas naman talaga ang natupad. At si Donald Trump ay hayagang nagsasabi na ang Estados Unidos ay basta na lang umaatras. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung ano mismo ang sinabi ni Donald Trump at kung ano ang nangyayari na napakahalaga sa likod ng mga eksena. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscriber. Kaya i-check nyo na ngayon habang sinasabi ko ito. Sa ilalim ng video na ito, kung nakasubscribe na ba kayo sa YouTube channel na ito, tingnan nyo kung napindot nyo na ang subscribe button o hindi pa. At kung nakasubscribe na kayo, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, gawin nyo na ito ngayon din. Kaya, magsimula tayo sa panayam kay Donald Trump na nagbigay linaw sa maraming bagay. Sa wakas, tumigil na siya, alam nyo, sa pag-iwas kahit hindi pa lubos. Sa maikling pag-uusap sa publikasyong Axios, sinabi ni Trump at ika nga niya, "Pinapakalma namin ang sitwasyon, kalahati lang ang pakikipag-usap namin sa kanila, hindi buo." Pinagmamasdan lang natin ang Iran na may napakataas na inflasyon at ang katotohanang wala silang pera. Parang kahalintulad ito ng sinabi ni Trump mga 3 buwan nang nakalipas na wala ng hukbo ang Iran, wala ng hukbong dagat at wala ng hukbong himpapawid. Dagdag pa ni Trump, binigyang diin niya na ang Iran ay nasa napakasamang kalagayan sa ekonomiya at wala silang pera para bayaran ang kanilang mga sundalo. At na ang pandagat na blokada ng Amerika ay lalo pang nagpabigat sa krisis sa ekonomiya ng rehime ng Iran. Kasabay nito, binanggit ni Trump na ang presyo ng langis doon ay bumaba na sa kaunti lang higit sa $75 kada bariles, kaya mas kaunti ang nararamdamang hirap ng mga Amerikanong mamimili dahil sa digmaang ito. Tungkol sa mismong takbo ng pagtutunggali laban sa Tehran, nagsalita siya ng halos pilosopikal. Sabi niya, "Pakinggan ninyo, magiging maayos ang lahat." Ikino-quote ko, "Magiging maayos ang lahat, laging nagiging maayos, at sa pagkakataong ito ay magiging maayos din." Para itong isang laro ng chess. O, ipapaalala ko kay Trump na sa isang laro ng chess, hindi laging nagiging maayos ang lahat. Minsan talaga natatalo ka. Kapansin-pansin na kasabay nito, si Trump ay hindi nagpakita ng galit o inis tungkol sa pagkaantala ng Iran sa pag-anunsyo ng kasunduan sa Oman tungkol sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kahit na si Trump mismo ay nanghakos 10 araw nang nakalipas na siguradong mabubuksan ang lahat. At nitong Sabado, naglabas ang Iran ng bagong listahan ng mga hinihingi para payagan ang paglalayag sa Strait of Hormuz. Sa halip na ang inaasahang pagbubukas ng kipot, may panibagong kondisyon na naman. At ngayon, hinihingi ng Iran na umalis ang mga tropang Amerikano sa reyon, hindi lang basta-basta, kundi talagang paalisin sila. Pagbabayad ng reparasyon, pagtanggal ng mga parusa, pagpapalaya sa mga nakapirming ari-ariya ng Iran at mga garantiya ng seguridad para sa kanila at sa lahat ng kanilang proxy forces sa rehiyon. Pero mas mahalaga, ano nga ba talaga ang nangyari sa likod ng mga eksena bago ang biglang pagbabago ng desisyon ni Donald Trump? At ang lohika dito ay talagang malinaw. At kung nakasubscribe ka sa YouTube channel na ito, naalala mo na dito mismo natin na iprogno ang ganitong senaryo ilang linggo na ang nakalipas. Ngayon, ayon sa ulat ng Axios ngayong araw, ayon sa mga opisyal ng Amerika, isang linggo lang ang nakalipas
Si Donald Trump ay talagang nagbabalak na muling simulan ang malalaking opensiba laban sa Iran. Pero napaniwala siya na pansamantalang pababain muna ang tensyon sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng isa sa mga opisyal ang tila baligtad na lohika. Ang patuloy na labanan ay nagbibigay daan sa rehime ng Iran na iwasan ang pagharap sa mga epekto ng digmaan. Ang pinsala sa infrastruktura at malalim na krisis sa ekonomiya. Kapag hindi nakikipagdigma ang Iran, mapipilitan silang harapin ang madilim na realidad na wala namang totoong solusyon. Parang sinasabi nila, sa ngayon, pwede pang panatilihin ang lahat, pwedeng isisi ang lahat sa digmaan, pero pagkatapos ng digmaan, darating ang panahon na kailangang harapin ang mga guho. At habang patuloy ang Estados Unidos ng Amerika sa pag-atake sa Iran, maaaring ipaliwanag ng rehime ng Iran sa kanilang mamamayan na lahat ng problema, lahat ng paghihirap, lahat ng pagsubok ay dahil lang sa nagpapatuloy ang digmaan. Sino ba ang nagsabi sa inyo na magiging madali ang buhay habang may digmaan? At ngayon, nagpasya ang mga Amerikano na itigil na natin ang digmaan, itigil natin, walang mga pambobomba, walang mga airstrike, at doon, mapipilitan ang rehime ng Iran na harapin ang lahat ng problema at kailangan nilang ipaliwanag sa kanilang lipunan kung bakit hindi nila kayang lutasin ang mga problemang ito. Kasabay nito, ayon sa parehong source, mga 8 milyong bariles ng langis, gabi-gabi pa rin ang lumalabas mula sa Golpong Persiko sa pamamagitan ng timog na bahagi ng Strait of Hormuz sa koordinasyon ng mga sundalong Amerikano. At balak ng Estados Unidos na subukang maglabas pa ng mas maraming langis habang hindi pa natatapos ang kasunduan. Ibig sabihin, patuloy pa ring umiiral ang pisikal na blockade. Kahit na may mga pag-uusap tungkol sa de-escalation, sa parehong panahon ay may bahagi pa rin ng langis na inilabas. Dahil dito, kahit papaano ay nakatulong ito na medyo mapatatag ang merkado. Siyempre, hindi pa ito bumabalik sa antas bago ang digmaan, pero kahit paano ay medyo gumanda ang sitwasyon. At heto, ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Vance noong Sabado sa Fox News ay nagsabi na napakaaga pa para pag-usapan ng pagtatapos ng sigalot. Si P, hindi pa tapos ang usaping ito. Malinaw na hindi pa ito sa simula. Nasa kalagitnaan na tayo ng laro at ginagamit natin ang iba't ibang kasangkapan, diplomatiko, ekonomiko, militar, para matiyak ang pinakamagandang resulta para sa mamamayang Amerikano. Sa madaling salita, ayon sa kanya, nagpasya ang Estados Unidos na panuurin na lang kung paano ang Iran, ayon sa kanilang plano, unti-unting mauubusan ng lakas at sa huli ay mamamatay na lang o hihingi ng tulong at magsasabing, okay, tama na. Wala na kaming lakas, wala nang pera. Bagsak na ang ekonomiya. Mag-usap na lang tayo at magkasundo sa kung anuman. Pero ibang asal ng Iran sa ngayon, hindi tulad ng inaasahan sa Washington. Noong Sabado, ang pinuno ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran, si Mohammad Bagher Zalgadar, isang veterano ng korpus ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko, ay naglatag ng 6 na kondisyon bukod pa sa mga napagkasunduan na sa ilalim ng kasunduang Oman tungkol sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ito ang mga hinihingi ng Iran sa Estados Unidos. Ang permanentang pagtigil ng digmaan laban sa Iran at lahat ng mga regional nitong kaalyado, ibig sabihin ay ang pagpapanatili ng lahat ng proxy forces. Ang pagtigil sa mga banta at pang-iinsulto laban sa Iran sa anumang anyo. Pag-alis ng Amerikanong naval blockade sa mga pantalan ng Iran. Pag-alis ng mga puwersang militar ng Amerika mula sa paligid ng Iran na ang ibig sabihin ay halos sa buong gitnang silangan. Ibig sabihin nito na parang sinasabi na dapat buwagin ng mga Amerikano ang lahat ng kanilang mga base militar sa Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait at iba pa. At pagkatapos, kompensasyon mula sa Amerika para sa pinsalang dulot ng digmaan ngayong taon at ng labanan noong Hunyo 2025 na pangunahing pinasimulan ng Israel. Ibig sabihin, sinasabi ng Iran, bayaran ninyo kami ng reparasyon at mahalaga, indemnisasyon. At ang susunod na punto, pag-alis ng mga parusa laban sa Islamikong Republika at walang kondisyong pagpapalaya ng mga na-freeze na pondo ng Iran sa ibang bansa. Ang ipinahihiwatig sa pahayag ni Zalgadar, ang mga kondisyong ito ay dapat matupad bago o kasabay ng anumang kompromiso tungkol sa Strait ng Hormuz. Doon mismo, napaulit-ulit na ipinangako ni Trump na bubuksan. Sinabi ng isang diplomat mula sa isa sa mga bansang tagapamagitan na ang pahayag ni Zalgadar ay sumasalamin sa panloob na labanan sa politika sa loob ng rehimeng Iranian. At dito lumilitaw ang isang kawili-wiling detalye. Ayon sa CBS News, si Zalgadar mismo ay malapit ng maging isang pampulitikang tagapayo. Ang kataas-taasang pinuno ng Iran, Mojtaba Khamenei. Ibig sabihin, lilipat siya mula sa operatibong tungkulin patungo sa pagiging tagapayo. Maaaring nagpapahiwatig ito ng mga pagbabago sa loob ng pamunuan ng Iran sa gitna mismo ng krisis. At narito ang susunod na balita. Ipinapahayag na ngayon ang kataas-taasang pinuno ng Iran, Mojtaba Khamenei, ay itinalaga si Mohsen Rizai bilang kanyang kinatawan sa kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng bansa.
Pinalitan niya mismo si Mohamed Bagher Salgader. Ipinapansin ko na si Masen Rizai ay isang mataas na opisyal na Iranyanong tagapayo militar at dating komander ng korpus na mga bantay ng Rebolusyong Islamiko na palaging tumututol sa anumang negosasyon sa Estados Unidos ng Amerika. Ang pagkakahati sa loob mismo ng rehimeng Iranian ayon sa mga opisyal ng Amerika ay totoo at ito ay lalo pang lumalakas. Ang isang kampo na pinamumunuan ni Pangulong Masoud Pezeshkian ay labis na nababahala sa banta ng pagbagsak ng ekonomiya at naniniwala na kailangan ng Iran na makipagkasundo sa Estados Unidos ng Amerika. Samantalang ang kabilang kampo na pinamumunuan ng komandante ng Islamic Revolutionary Guard Corps na si Ahmad Vahidi ay tumatanggi sa anumang konsesyon sa mga Amerikano at sinasabi na ang mga Amerikano ang dapat gumapang papunta sa atin, makiusap sa atin at saka pa lang maaring makipagkasundo tayo. Ngunit nais ko ring banggitin na sensitibo rin si Donald Trump sa usapin ng sarili niyang kahinaan sa mga negosasyon. Ayon sa CNN, na sumangguni sa mga mataas na opisyal ng Amerika, ang presidenteng Estados Unidos ay nagrereklamo ng pribado na ang mga pampublikong ulat tungkol sa naubos na supply ng bala ng Pentagon ay nagpapalabas sa Estados Unidos na mukhang mahina sa pakikipagnegosasyon sa Iran. Noong panahong iyon, sinabi ng isang opisyal ng Saudi na ang kaharian ay naghahanda para sa maraming magkakaugnay na pag-atake mula sa mga milisya ng Iraq na kumikilos kasama ng mga Houthi ng Yemen na sinusuportahan ng Iran. Ibig sabihin kahit na binabawasan ng Washington ang kanilang matinding pananalita, patuloy pa ring lumalawak ang regional na tunggalian sa mga bagong labanan. Heto, tingnan ninyo ang sitwasyon. Lumalawak ang digmaan, nangyayari na rin ito sa Pulang Dagat. Sinusubukan ng mga Houthi na harangin ang kipot ng Bab el Mandeb para sa Saudi Arabia, naghahanda ang mga Saudi para sa sabayang pag-atake ng mga milisya sa Iraq at Yemen. Samantala, sinasabi ni Trump na unti-unti na kaming umaalis sa digmaan, palalakasin na lang namin ang mga parusa at yun lang. Siyempre may tanong ako, anong mga parusa ang balak niyang palakasin at anong karagdagang pressure sa ekonomiya ang balak niyang ipataw, hindi pa malinaw. Mas maaga pa, Noong 23 ng Agosto, nagkaroon ng kapansin-pansing paglipat sa kabilang direksyon. Makalipas lang ng wala pang isang araw, matapos magpahayag ng optimismo si Trump tungkol sa nalalapit na kasunduan sa Hormuz Strait, bigla siyang lumipat sa matinding pagpuna sa rehimen ng Iran. Tinawag niyang at ito ay isang sipi, napakadalawang muka ang pamunuan ng Iran matapos itinanggi ng Tehran ang muling pagsisimula ng negosasyon. Ipinapakita nito na ang kasalukuyang, ayon kay Trump, pansamantalang paghupa ng tensyon. Hindi ito isang matatag na bagong estratehiya, kundi maaaring isa na namang yugto sa pabago-bagong proseso na tumatagal na ng ilang buwan. Itong pag-urong-sulong na parang pendulum, matagal na itong nangyayari. Kaya ngayon, ayon sa kampo ni Trump, nagpasya kaming gumamit ng ekonomikong presyon. Gaano ito katagal magtatagal, walang nakakaalam. Conclusion, formal na hindi pa idinedeklarang tapos ang digmaan. Diretsa ang sinabi ni J.D. Vance na hindi pa ito ang katapusan at sabay-sabay na ginagamit ang diplomatiko, ekonomiko at militar na mga paraan. Pero sa totoo lang, si Trump ay hayagang umamin na imbes na gumamit ng puwersang militar, na yon ay umaasa sila sa parehong paraan na ginamit bago pa magsimula ang digmaan. Ibig sabihin mga parusa, blockade at ekonomikong pagsakal, hinihintay na maubusan ng lakas ang Iran. Wala, inuulit ko, wala ni isa sa mga orihinal na mas ambisyosong mga layunin ang natupad. Walang kasunduang nuklear, walang pagbabago sa asal ng rehimen ng Iran, walang pagwawakas sa programang misil at programang drone ng Iran. At ang mga puwersang proxy ng Iran sa rehiyon ay nananatili at patuloy na kumikilos. At ang mismong nabubuong kasunduan tungkol sa kipot ng Hormuz ay nagbibigay sa Iran ng kontrol sa kipot na ito. Ibig sabihin, mas malaki pa kaysa sa dati bago ang digmaan, hindi mas maliit. Ang hidwaan sa loob ng elite ng Iran sa pagitan ng mga taga-suporta ng kasunduan at ng mga taga-suporta ng matigas na paninindigan ay nananatiling hindi nareresolba. At si Trump mismo ay umaamin na siya ay basta nanonood at naghihintay, tinatawag niya itong isang laro ng chess. Ang pahayag na ito ay mas mukhang pag-amin ng pagkakabalaho kaysa paglalarawan ng isang panalong estratehiya. At ngayon, ang mga taga-suporta ni Donald Trump na nagsasabing, hindi mo lang talaga naiintindihan ang malalim na estratehikong plano ng Amerikanong presidente. Ano nga ba yon? Tingnan ninyo, bago ang digmaan, inihayag ni Donald Trump ang pagsakal sa ekonomiya ng Iran at pagpapalakas ng mga parusa. Paulit-ulit niyang pinalakas pero kalaunan na pagdesisyunan niyang hindi ito gumagana. Hindi gumana ang ekonomikong pagsakal kaya lumipat siya sa mga aksyong militar.
Ganyan naman talaga ang nangyayari kapag hindi umubra ang diplomatiko, politikal at ekonomikong mga paraan ng pagpuwersa. Ang huling paraan ay militar. Kaya siya nakipagdigma. At ngayon, makalipas ang halos kalahating taon, bumabalik siya sa ekonomikong pagsakal. Ibig sabihin, bumabalik siya sa parang hindi gumana bago nagsimula ang mga labanan. At ang lohika na lumalabas ay ito, na ang mga aksyong militar ay walang naidulot na resulta. Pinalala lang nila ang sitwasyon para sa Estados Unidos ng Amerika. At parang walang nangyari. Sabi ni Trump, sige, babalik tayo sa kung saan tayo nagsimula. Manonood na lang tayo, hindi na tayo makikidigma pa. At ngayon, may tanong ako sa botanteng Amerikano. Ayaw mo bang tanungin ang presidente mo, ano ba talaga yon? Ano ba yon? Ano ang naabot mo? At ano ang sinusubukan mong makuha? Bakit ka bumalik sa punto A? At nagpapanggap ka na parang ganun talaga ang plano. Dito ko na muna iiwan. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento. Sa episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, magiging lubos akong nagpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o kaya naman sa pamamagitan ng pagiging sponsor sa YouTube. At sa huli, hihilingin ko sa inyo na suriin muli kung nakasubscribe na kayo sa YouTube channel na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo ngayon. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.